Nga pala JIP, kung gusto nyong i-upload natin yung susunod na episode mamayang 9 PM, paabutin lang natin yung comments hanggang 250 comments. Kapag naabot natin, upload ko kaagad ang susunod na episode. At nga pala, dahil maraming nagre-request ng shoutout, pagbibigyan ko yan syempre. Shoutout para kay Maria Elina Razonable. At shoutout din para kay Christina Hermani. Para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo sa comment section JIP. At syempre, malay mo ikaw na ang susunod na manalo sa ating raffle ng cash prize every Sunday. Kaya naman huwag kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle para manalo ng cash prize. At syempre, paparating na ang December 15, mananalo ng grand prize na oversize ang Ninuno shirt at ang Ninuno hoodie. At syempre dadagdagan ko yung mga prizes pagpasok ng December. May mga pabigas, cash prize, or mga panghanda sa Pasko. Kaya huwag kalimutang mag-comment JIP. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Teka, gagamba, balingayaw. Hindi ba alaga ng mambabarang yan? Bakit may alaga kang ganyan, Istoy? Tanong ni Noli. Napangiti naman si Istoy. Pinaliwanag kung bakit nagkaroon siya ng mga alaga. Nagsimula lang yan dahil sa kagustuhan kong makagawa ng lunas para sa kamandag ng balingayaw. Nagalaga ako ng 10 itlog at nagawa ko silang palakihin. Inakala ko nga noon na mapapahamak ako. Pero nagulat din ako kasi napapasunod ko sila eh. Simula noon, ginamit ko na sila sa panggagamot. Pero kahit na nakatulong ako sa karamihan, hindi pa rin maiwasan na makita ng mga tao ang pagkakamali natin. Pero ang mahalaga, naging aral ang lahat ng yon para sa akin. Sa mga narinig ni Kadavid, napagtanto nitong malaki na ang inunlad ni Istoy sa larangan ng espiritual. Nakikita din niya ang malaking pagbabago sa pag-uugali at pag-unawa nito sa bagay-bagay. Hindi may kakailang malaki na ang pinagbago mo, Istoy. Sinong mag-aakalang mararating mo ang antas na yan? Alam mo, nagkamali ka nung sabihin mong hindi mo mahihigitan ng iyong ama. Pero tignan mo ang sarili mo. Maging ako, nagawa mong lampasan pagdating sa antas ng kakayahan. Wika ni Kadavid. Dahil ni minsan ay hindi nila narating ang antas. Ang pagpapasunod sa isang makamandag na insekto kagaya ng balingayaw. Mali po kay Tiyo. May mga bagay pa akong kailangan matutunan mula sa inyo. Tugon ni Istoy. At habang nag-uusap sila, biglang napatayo si Aling Maria. Lumapit ito kay Istoy at may kung anong ibinulong sa binata. Dali-daling tumayo si Istoy at naglakad palabas ng tahanan. Pagdungaw nito, naramdaman niya kaagad ang malakas na presensya ng mga kalaban. Bumalik ito sa loob ng tahanan. Ipinagbigay alam sa mga kasamahan ang natuklasan. Nandito na sila. Malakas ang puwersang kakaharapin natin. Kaya magsipaghanda kayo. Tay, kami ni Noli ang sasalubong sa kanila. Maiwan po kayo dito para bantayan ang tahanan. Wika ni Istoy. Kung sigurado kang makakayanan mo ang makipaglaban, sige, magpapaiwan ako para bantayan ang tatay mo. At Istoy, ilayo mo sila sa maraming tao. Hanggat maaari, sa lugar kung saan walang makakakita ng kaganapan. Dahil ayoko may inosenteng madadamay. Tumango si Istoy. Kaagad na lumabas ng tahanan at nakasunod sa kanya si Noli. Bit-bit nito ang isang gulok.
Alam ng dalawa na maaaring humantong sa pisikal na laban ang paghaharap. Kapwa handa ang mga ito sa maaaring mangyari. Panatag din si Noli dahil nasaksihan niya na kung paano makipaglaban si Estoy. Basta pare, tandaan mo lang nasa likod mo ako ha. Kung anong kakailanganin mo, nandito lang ako. Wika ni Noli. Maraming salamat, Noli. Basta lumayo ka sa akin ng kaunti dahil hindi ko saklaw ang lakas ng aking mga atake. Tugon ni Estoy. At habang naglalakad ay hindi maiwasan ni Noli na titigan si Estoy. Halos magkasing edad lang sila. Pero nakikita niyang mas malawak ang pag-iisip ng kasama kaysa sa kanya. Bago pa man tuluyang makalayo ay huminto si Noli. Napansin naman ito ni Estoy, kaya tumigil din siya sa paglalakad at nagtanong. Bakit, Noli? May problema ba? Napangiti si Noli at nagsalita. Wala naman, Estoy. Sa totoo lang, hindi lang ako yung kasama mo ngayon eh. Tumingin ito sa kanang bahagi ng daanan. Laking gulat ni Estoy dahil nakatayo sa tabi ni Noli sa Aling Maria. Oh, Aling Maria, bakit po kayo nandito? Kanina pa po kayo dyan? Tanong ni Estoy. Simula nung umalis kayo sa bahay, kasama nyo na ako, hindi mo lang napansin. Nga pala, naalala mo ba yung medalyong ibinigay ko sa'yo? Nagamit mo na ba yan? Tanong ni Aling Maria. Hindi po ako sigurado. Pero nung tinalo namin yung isang angka ng aswang sa San Jose, naramdaman ko po itong pumintig eh. At nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Pero maliban po dun, wala na eh. Tugon ni Estoy. Napangiti ang matanda at kinuha ang medalyon. Amin na nga yung medalyon, Estoy. May gagawin ako. Kailangang mabuo ang kapangyarihan nito para magamit mo ng buo. Ang anumang aral na gusto mong ilagay dito, pwedeng gamitin. Alam kong may hawak kang talandro ng Arkanghel Metatron. Malakas ang kapangyarihan nito, pero wala itong tahanan. Kung mabubuo mo ang kapangyarihan ng medalyong yan, maaari ka nitong kilalanin bilang bagong Panginoon at gawin itong tahanan ng mismong dasal ng Metatron. Pagpapaliwanag ng matanda. Agad namang inabot ni Estoy ang medalyon at nanood sa gagawin nito. Pero bago pa man sila makapagsimula, sinabi ng matandang kakailanganin niya ng isang lugar na walang ibang makakakita sa gagawin kung hindi sila. Kaya pumasok ang tatlo sa gubat. Nang marating ang kalagitnaan, naglabas ng itim na tela ang matanda. Inilatag ito sa lupa at nilagay sa gitna ang medalyon. Nanlaki ang mga mata ni Estoy nang bigla niyang maramdaman ang isang malakas na kuryente. Dumadaloy ito sa paligid papunta sa kanya. Kakaibang lakas ang unti-unting pumupuno sa katawan ni Estoy. Hanggang sa tuluyan niyang naramdaman ang pagbigat ng katawan. Unti-unting napapaluhod ang binata at napapasigaw. Nay, ano pong nangyayari kay Estoy? Bakit po siya nagkakaganyan? Tanong ni Noli. Ngunit hindi sumagot ang matanda dahil nasa kalagitnaan ito ng ritual. Tuloy ang pagsigaw ni Estoy at mahahalata ang sakit na nararamdaman nito. Maya-maya pa nag-angat ng ulo si Aling Maria at nilingon si Estoy. Kailangan mong kayanin ang pagsubok ng kidlat, Estoy. Ito ang totoong kapangyarihan ng talandrong hawak mo. Ngayon binigyan na natin ang katawan ng dasal ng Metatron. Mararamdaman mo ang buo nitong kapangyarihan. Wika ni Aling Maria. Kaunting kaalaman.
Ang pagbibigay ng katawan sa isang dasal ay ginagawa lamang ng isang batikang bertudes o divino. Hindi ito maaaring isagawa ng isang walang katungkulan o hindi nabigyan ng tawag ng Diyos. Dahil kahit anong gawin ritual, hindi ito gagana o maaaring mali ang katawang maibigay at mahatak ng kaliwa. Hingal na hingal si Estoy at bumagsak na sa lupa. Lalapitan pa sana ni Noli para itayo. Kaso nga lang isang kulisap ang dumapo kay Estoy. Natusta na parang nagbabagang uling ang katawan ng binata. Nay, ano pong ginawa niyo? Baka mapano si Estoy? Nakangiti ang matanda habang nakatitig kay Estoy. Hindi na nito pinapansin ang pagpapaalala ni Noli. Salip ay sinabihan niya itong magpahinga dahil maaaring kinabukasan pa ito magkamalay. Hindi nga nagkamali ang matanda. Pagsikat ng araw ay kaagad nagkamalay si Estoy. Dali-dali siyang nilapitan ni Noli at inabutan ng tubig. Anong nangyari sa akin, Noli? Si Aling Maria nasan? Wika ni Estoy habang iniikot ang tingin. Nandito ako, Estoy. Kumusta ang pakiramdam mo? Tugon ng matanda. Kinapa ni Estoy ang kanyang dibdib dahil naalala niya ang pananakit ng katawan ng gabing iyon. Maayos naman po, Aling Maria. Ano po bang ginawa niyo kagabi? Napangiti ang matanda at inabot sa kanya ang medalyon. Eto, tanggapin mo ang panibago mong lakas. Gamitin mo ito para sa kabutihan, kagaya ng palagi mong ginagawa. Hanggang dito na lang ang pagsama namin sa'yo. Mula dito, kailangan mong haraping mag-isa ang laban. Wika ng matanda. Nagpaalam na ang mga ito. Tumayo si Estoy at tumuloy para salubungin ang mga kalaban. Hindi maipaliwanag ng binata ang nararamdamang lakas. At habang nasa daan, napapansin niyang maging ang mga elemento ay hindi makalapit sa kanya. At ang ilan sa mga ito, lumuluhod pa kapag napapadaan siya. Sa hindi kalayuan ay sinalubong siya ng dalawang tao. Isang lalaki at isang babae. Yumuko ito sa kanyang harapan. Ikinalulugod namin ang iyong pagdating. Nagpapasalamat kami sa tagapaglikha dahil sa wakas, ibinigay niya ang taong magliligtas sa amin. Wika ng lalaki. Hindi lingid kay Estoy ang mga maaaring mangyari sa oras na makarating ang mga aswang sa dakong iyon ng gubat. Ngunit hindi lang taong maaaring mapahamak, kung hindi mga engkanto at iba pang elementong naninirahan sa lugar. Alam kong wala akong karapatang anihin ang papuri mula sa inyo, dahil ako'y hamak lamang na lingkod ng Ama. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, nagagawin ko ang lahat ng makakaya ko para alagaan ng lahat ng tao, maging ang lahat ng elemento sa lugar. Tugon ni Estoy. Kaagad nagbigay daan ang mga ito. Tumuloy ang binata sa paglalakad. At sa hindi kalayuan, isang matandang lalaki naman ang humarang sa kanya. Kamangha-mangha, isang manggagamot na parehong may aral ng kalikasan at ng tagapaglikha. Bihira ang taong kagaya mo at ang totoo. Sa haba ng pananatili ko sa mundo, dalawa pa lang ang nasusumpungan kong kagaya mo. Nagtaka si Estoy sa mga narinig kaya nagtanong. Dalawa po. Maaari ko po bang malaman kung sino yung isa? Naging seryoso ang mukha ng matanda at nagsalita. Ikaw at ang makakalaban mong si Faustino. Kagaya mo ay may aral din siya mula sa kalikasan at sa Diyos. Kaso lang, pinili niyang pumanig sa kaliwa at hindi lang basta pagpanig.
Niyakap niya ng tuluyan ang pagiging kampo ng dilim sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagiging aswang. Kaya mag-iingat ka dahil hindi basta-basta ang makakalaban mo. At ito lang ang kaya naming ibigay na tulong dahil labag sa aming alituntunin na makisali sa laban niya. Pagpapaliwanag ng matanda. Nauunawaan ko pong sinabi niyo at maraming salamat po sa babala, Manong. Hindi po ako mangangako, pero gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Tugon ng binata. Kagad na ding tumuloy sa paglalakad. Dala-dala ang pag-asa at tiwala ng mga elementong nasa panig ng kabutihan. Maya-maya pa ay napahinto si Istoy dahil isang malakas na presensya ang naramdaman. Alam kong nandito kayo. Ako ang pakay nyo, hindi ba? Nandito na ako. Huwag yun nang idamay ang mga inosenteng tao. Ako ang harapin nyo. Wika ni Istoy. Ngunit walang sumasagot. At habang tumatagal ay lalong lumalakas ang presensya. Hanggang sa bigla na lang may dumamba mula sa likuran. Nagpagulong-gulong paibaba sa isang bangin hanggang sa parehong nahulog sa ilog. Dali-daling umahon si Istoy. Nagtaas ng depensa habang hinahanap kung saan nagpunta ang kalaban. Laking gulat ng binata nang biglang hatakin ng nilalang ang kanyang paa pailalim. Pilit pinakalma ni Istoy ang kanyang sarili habang nilalabanan ang nilalang na ito. At nang masilayan niya ang anyo, bagyang nakaramdam ng takot ang binata. Malalaking kulay itim ang mga mata ng nilalang. Ang balat nito ay matingkad na kulay berde at punong-puno ng kaliskes. Napakalaki ng bunganga nito na punong-puno ng matatalas na ngipin. May mga palikpik na kahawig sa isda. Napagtanto ng binata na isang balobo ang kanyang kalaban. Ang balobo ay uri ng aswang na naninirahan sa tubig. Sinasabing kalahating serena at kalahating aswang ang mga ito. Kaya ang kanilang pangunahing pinaglalagian ay mga lugar kung saan may malinis na tubig tabang, kagaya ng ilog, lawa at mga bukal. Sinasabi ding ang mga balobo ang dahilan ng pagkalunod ng maraming tao dahil kagaya ng ibang aswang, tao din ang pangunahing pagkain ng mga ito. Patuloy sa pagpupumigla si Istoy hanggang sa tuluyan siyang makawala sa pagkakahawak ng nilalang gamit ang kanyang maliit na punyal. Sinaksak niya ito sa tagiliran at mabilis na umahon sa ilog. Inantay niyang sumunod ang balobo, ngunit walang nagpakita. Sa halip ay isang lumilipad na nilalang ang umatake sa kanya mula sa taas. Hindi maaninag ng binata ang wangis nito dahil mabilis na nakapagtago ang nilalang sa mga puno. Nagtataka si Istoy dahil papalubog pa lang ang araw, ngunit napakalakas na ng kanyang mga kalaban. Sa isip ng binata, kailangan niyang matalo ang lumilipad na nilalang dahil sa oras na tuluyang mawala ang liwanag, magiging paborito sa elemento. Wala akong panahon sa pakikipaglaro, hubot. Lumabas ka at labanan mo ko ng harapan. Paghamon ng binata. Mula sa malayo, nakarinig siya ng malakas na tawanan mula sa dalawa o higit pang nilalang. Kasunod nito ang boses ng isang lalaki. Hindi ko akalaing aabot ka ng ganito kalayo, bata. Pero mabuti na rin yon para may dahilan para maglantad ako. Alam mo, kakaiba ka sa lahat ng manggagamot na nakasagupa ako. Dahil bukod tanging ikaw lang ang nagkaroon ng pagkakataong masilayan ako. At dahil dyan, ipagkakaloob ko sa iyo ang karangalang malaman ang pangalan ko.
Ako si Faustino. Ikaw, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Wika ng lalaki. Nanatiling tahimik si Istoy. Pinakikiramdaman niya ang lugar. Napansin naman ito ni Faustino, kaya muli itong tumawa. Huwag kang mag-alala dahil walang ibang makikialam sa labang to. Ikaw at ako lang, bata. Pero sa oras na matalo kita, pagpipiestahan ka ng mga kalahi ko. Pagpipiestahan ng katawan mo. Kaya kung ako sa'yo, galingan mo. Wika ni Faustino. Nanatili pa ring tahimik si Istoy. Hanggang sa tuluyan ng nainis ang kalaban, mahahalata sa mukha ng lalaking iyon ang pagkayamot at panay ang pag-angil nito. Ano ba? Wala ka bang gagawin? At saka, hindi na naituloy ni Faustino ang kanyang sasabihin dahil bigla na lang siyang sinikmuraan ni Istoy. Hindi ito makapaniwalang sa loob ng ilang segundo nakarating ang binata sa kanyang harapan mula sa distansyang mahigit 10 metro. Napalahod si Faustino habang sinasapo ang sikmura. Halos bumaliktad ang sikmura nito dahil sa lakas ng pagkakasuntok. Walang hiya ka. Ang lakas naman ng loob mong idampi ang marami mong kamay sa katawan ko. Hindi na naman ito naituloy ang sasabihin dahil hinawakan ni Istoy ang kanyang buhok at hinila papatayo. Alam mo, ang pinakaayoko sa lahat, yung maingay. Kung magsasalita ka lang buong magdamag, ano pang silbi ng sinasabi mong lakas? O baka naman hanggang salita ka lang? Wika ni Istoy. Bitawan mo ko. Sino ka sa palagay mo? Tugon ni Faustino. Halatang galit na ito dahil sa ginagawa ng binata. Hindi niya matanggap na may isang manggagamot ang nagawa siyang sikmuraan at ngayon ay hawak pa siya sa buhok. Muling hinila ni Istoy ang buhok ni Faustino para itayo. Isang malakas na suntok sa dibdib ang ibinigay nito, dahilan para tumilapon sa malayo ang kalaban. Nagsipag-angil ang mga nakapaligid, ngunit umatras ang mga ito nang titigan sila ni Istoy. Inantay ng binatang muling tumayo ang kalaban, at nang makatayo ito, muli niyang sinugod. Sa pagkakataong iyon ay nasangga ni Faustino ang kanyang atake na siyang pinakamalaking pagkakamali. Habang hawak ng kalaban ang kanyang kamay, biglang sinambit ni Istoy ang susi sa mga dasal ni Metatron. Naramdaman ng binata ang mabilis na pagtulay ng kuryente mula sa kanyang kamay papunta kay Faustino. Napasigaw ito dahil sa lakas ng enerhiya. Kalaunan ay muli na naman itong tumalsik. Maging si Istoy ay nagulat sa taglay na lakas ng kanyang medalyon. Nanggigil naman ng gusto ang kalaban dahil hindi man lang ito makagante sa ginagawa ng binata. Kung may tinatago ka pang lakas, Faustino, ilabas mo na. Dahil hindi ako magpipigil sa labang to. Wika ni Istoy. Wala itong kaalam-alam na may iniintay si Faustino. Ito ang pagbilog ng buwan. Pagmasdan mo, bata. Hindi ba napakaganda? Pagmasdan mo itong mabuti dahil yan na ang huli mong makikita. Wika ni Faustino habang nagtatanggal ng kasuotan.
Naglabas ito ng isang maliit na libreta. Nag-usal ng mga dasal. Naalala ni Estoy ang sinabi ng matandang nakasalubong niya bago makarap ang aswang. May alam din si Faustino sa lihim na karunungan. Kaso nga lang ginamit niya ito sa kasamaan. Maliban dito, niyakap niya din ang pagiging aswang bilang dagdag lakas at impluwensya. Ito ang naging daan upang hirangin siya bilang pinuno ng isang angkan ng aswang. Matapos magsalita ni Faustino ay napangiti lang si Estoy. Naglabas ito ng maliit na kahon. Binuksan at inilapag sa lupa. Isang malaking balingayaw ang lumabas mula sa kahon. Napansin naman ito ni Faustino kaya pinagtawanan siya ng binata. Isang balingayaw. Niloloko mo ba ako? Anong magagawa ng nag-iisang walang kwentang gagamba sa isang kagaya ko? Wika ni Faustino. Napangiti si Estoy dahil walang kamalay-malay ang kalaban sa mga pinaplano nito. Nag-usal na madasal si Estoy sa likod ng gagamba at nang matapos siya, itinaas ng gagamba ang 4 na paa na tila may tinatawag. Hindi nagtagal. Libo-libong maliliit na gagamba ang bumabalot sa lupang inaapakan nila. Napapaligiran ng mga ito si Estoy na parang pinoproteksyonan. Hindi ko alam na malaki ka palang duwag. Inaasa mo ang kaligtasan sa maliliit na insekto. Wika nito sabay sugod. Hindi umalis si Estoy sa kanyang kinakatayuan. Walang kaalam-alam si Faustino na nahulog siya sa patibong ng binata. Nabalot ng makapal na sapot ang katawan ng aswang, dahilan para hindi ito makakilos. At kahit anong gawin niyang pagputol sa mga ito, lalong kumakapal at dumadami ang gagambang nakapaikot sa kanya. Sa bawat pagkilos mo, isang sinulid ang napuputol. At sa bawat sinulid na napuputol, 10 ang papalit na ibabalot ng mga alaga ko sa katawan mo. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako manlalaban pa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan ang mga susunod na episode ng ating kwento. At huwag kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle kasi mas dadami ang prizes natin pagdating ng December. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.